Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. A blessed 43 years of existence of God's faithfulness in our church. So, nakita niyo yung ibang mga pictures patungkol po sa nakaraan natin. Pero napakarami po ng kulang noon. Very recent yung mga nakita natin. Pero ang number po na 43 ay hindi magiging 43 kung hindi po ito nanggaling sa number 1 kung walang simula. So ang church natin po ay 43 years na. Although matanda na tayo. At ang ilan sa atin, very sure, yung mga naaalala natin patungkol sa iglesia. Dahil ang iba sa atin, nito na lang dumating. Pero marami pong istorya ang ating iglesia. At nais natin din pasalamatan ng Panginoon for this opportunity na gumawa siya, nagsimula siya sa ating iglesia at may mga ginamit siya bago tayo nakarating dito. Nakatungtong po tayo dito mga kapatid sa trabaho ng Panginoon, hindi lang sa panahon natin, kundi doon sa mga nagdaang panahon. Let me just narrate some of the experiences of this church na ang Panginoon ay gumamit ng mga tao, lalo na yung kanyang mga manggagawa. Ang iglesia po ay sa loob po ng 43 years, nagkaroon na po ito ng humigit kumulang mga walong pastor sa pagkakaunawa ko. Kasi kung dumating po ako dito, 12 years anniversary, eksaktong anibersaryo ng Orion Christian Baptist Church, nung una akong tumungtong dito. Ang dinatnan ko noon na pastor ay si Pastor Rodel Mataco. But before Pastor Rodel Mataco, gumamit din ng Panginoon ng nauna pa sa kanya sa aking pagkakaunawa. Ang unang nagpastor sa iglesia ay si Pastor Andy Aquino. And then, sinundan ito ng kanyang kapatid na si Pastor Serapin Aquino. And then, ang pangatlo ay si Pastor Rodel Matakot. Although meron sinasabing interim na pastor na hindi naman tumagal na isang taon, kinailangan lang niyang magpastor muna habang hinihintay ang pastor. Siya si Pastor Samaniego. Anong pangalan ni Pastor Samaniego? Ayan, si Pastor Samaniego. And then, si Pastor Rodel Matakot. And then after Pastor Rodel Matakot, yung nakaraang pastor natin na kasama na lang ating Panginoon ngayon, si Pastor Taloy Bito. Okay? Siya yung nakaraang pastor na iglesia. And then ngayon po, hindi naman po iisa ang pastor niyo. Para po tayo'y nagkakalinawan. Ngayon po tayo nakaka-experience na ang ating iglesia ay nag-govern ng Panginoon sa pamamagitan ng plurality of pastors. Marami po kaming pastor dito. Si Pastor Boyet, na mission pastor. Si Pastor Jonathan, na administrative pastor. At ako po, na ministerial pastor. Bagamat ako lang lagi ang nakikita niyo dahil ako ang nagme-message. Ang nangyayari po sa iglesia natin mga kapatid ay trabaho ng Panginoon sa pamamagitan ng maraming tao. Okay? At importante pong maunawaan natin, mga kapatid, na bagamat tayo nagse-celebrate ng 43rd church anniversary, ilalagay po natin sa ating isipan at sa ating puso na it is not really about the church. Okay? Kasi kung sineselebrate natin ay ang ating mga gawa, hindi po ito nire-recognize sa langit. Ang gawain po na ito ay gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng mga taong tinawag niya at pinangalanan niyang Truth and Life Christian
Church. Okay? Now, for the past 43 years, although, mga kapatid, makikita nyo na sa ating FB account, Truth and Life Christian Church, yung atin pong tinatawag nating identity statement or slogan, minsan nakikita nyo rin dito, of which ginamit ng Panginoon ang ating pastor, si Pastor Jonathan, para po dun sa slogan na yun. Ano po yung slogan na yun? Faith that loves and life that serves. Nandito yung kanina. Pwede paskil sandali. Ayan. Ayan po ay ginagamit na natin for the past, how many years? Maybe 5 years, 6 years. Sa church, yung slogan na yun. But then, mga kapatid, merong layunin ang Panginoon sa ating iglesia. Meron siyang puntirya at meron siyang gustong patunguan ang iglesia para sa kanyang kapurihan. Meron ang nangyayari sa ating iglesia na pwede nating tawaging our mission and vision and statement of our identity na unspoken. Okay? Actually, meron na tayong mission and vision. Pero hindi pa natin nalalathala. Ito ang magandang pagkakataon, mga kapatid, sa pagdiriwang natin ang ating 43rd anniversary upang muli mapaalalahanan tayo ng ating Panginoon at masagot natin ang mga katanungan. Ano ba ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia? Specifically, Truth and Life Christian Church. And shall I say, main church. Kasi marami ng Truth and Life ngayon. Okay? Yung Truth and Life Christian Church, main. And then, kasama natin ngayon ang Orani. Ano-ano ang layunin ng Diyos sa pamamagitan ng iglesia? Kailangan nasasagot natin yun. Ano ba ang gusto talaga ng Panginoon na mangyari o pagdalhan niya sa church sa hinaharap? Kaya nagkaroon tayo sa ating prayer meeting, nagkaroon tayo ng katanungan. Tinignan natin kung iisa ba yung nakikita ng mga miyembro sa mga nangyayari sa church. At nagagalak tayo na maging ang mga bata, ilang taon yung batang tumayo last Friday, maybe 12 years old, maybe 11 years old, iisa ng sinasabi na nakikita sa iglesia. At yun ay kinakatuwa natin sapagkat nakikita natin. Gaya ng mensahe ng inawit ng choir kanina, God is really on our side. He is on our side. At hindi yun maikakaila, mga kapatid. Kailangan din natin masagot ang katanungan, paano niya ito gustong makilala para sa kanyang kapurihan? When we say, Truth and Life Christian Church, Orion, paano gustong makilala ng Diyos ang Truth and Life Christian Church, Orion, para sa kanyang kapurihan? And then, ano-anong prinsipyo, ano-anong pag-uugali, ang gusto niyang makitang tinitindigan ng iglesia ayon sa kanyang mga salita. Although this message will be maybe brief, maiksi lang, nawa, dahil ipapaskil na natin to doon sa ating FB account na Truth and Life, our mission, vision, and then nandun na yung slogan natin, yung identity statement, and then yung core values ng ating iglesia. Okay, so it's a high time, lalo na sa pagdiriwang natin ng ating 43rd anniversary, na muli, yung ating ginagawa na paulit-ulit,
ay mainathala na, makita na at maipaalala sa atin, sino ba ang Truth and Life Christian Church at paano ito ginagamit ng Panginoon sa kanyang kapurihan. Ano ba ang inaasahan nating gagawin ng Panginoon sa loob ng 10 taon mula ngayon? Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Okay. Mission. What is our church? What is the statement of TLCC mission? Ano ba ang pinapakita sa atin ng Panginoon? This is the description of church or TLCC's purpose. Ang layunin ng Diyos sa Truth and Life. Ano ba ito? It will answer the questions, why does our church, TLCC, exist? Bakit tayo nandito? Anong pinaggagawa natin dito? Kailangan alam natin, hindi tayo nandito lang para wala lang. Kailangan lang may church. No. May layunin ang Diyos sa ating iglesia. Although hindi pa yun nakalathala, ito na ang nangyayari sa atin. At kailangan nating mabuod. Alam niyo yung mabuod? Ano sa English yung mabuod? Masummarize kung ano ito. At tatawagin natin yon na our church mission. The church mission. Yeah, this is the church mission. Truth and Life Christian Church mission. To proclaim and live out the truth of God's Word and to lead people into the full life found in Christ Jesus. Okay, yan po ang layunin ng ating Diyos para sa atin. We are proclaiming the truth. Sabi nga ng mga patotoo, ng mga tumayo dito last Friday. Actually, kinampos kami ng oras. Nakadalawang oras na, hindi pa tapos magsalita ang lahat. Kaya kailangan ng ikat dahil pupunta na tayo sa pangalawang oras. Yung iba siguro, sa mga susunod na lang nila sasabihin niya. Kasi gagamitin natin, mga kapatid, kaya nirecord natin yung mga sinabi ng mga miyembro last Friday. Titingnan natin yan. Because nasa internet na yan. Titingnan natin, ito bang mga sinabi na ito, after 10 years, ay talagang imamanifest ng Diyos sa iglesia. Okay, ito yung layunin natin na nakikita na natin ginagawa ng Panginoon ngayon. We are proclaiming the true gospel. The truth. Sapagkat iyon lang, mga kapatid, ang nauunawaan natin na magpapabago sa sangkatauhan. The true gospel. Hindi yung mga sugar-coated gospel o yung mga truth na parang appealing sa atin, magandang pakinggan, pero nagdadala sa atin sa kapahamakan. Okay? Anong layunin ng Panginoon sa ating church? Para iproklama ang katotohanan. This is the true gospel. At turuan ang tao na makarating o maranasan ang pinangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiyan. Okay? Yun ang ating mission, mga kapatid. Tandaan mo, kapag ikaw ay miyembro ng Truth and Life Christian Church, isa ka sa gagamitin ng Panginoon na bubukal sa iyong bibig ang tunay na aral na gospel na magpapabago sa buhay ng mga tao at magbibigay sa kanila ng karanasan tungkol sa pinangako ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya. Tandaan mo, when you say that you are a Christian, a child of God, an elect of God, o hinirang ng Diyos, tandaan mo, kapatid, influencer ka. Hindi yung mga influencer sa FB, ha? Hindi yun.
kundi ang buhay mo ay may katuturan, may significance. Hindi ka hinirang ng Diyos, kapatid, para sa wala lang. Walang ganong plano ang Diyos. Hinirang ka para ang buhay na yan ay maka-epekto, maka-apekto sa mga hindi pa natatagpo ang kaluluwa ng Panginoon. Okay? Tignan mo ang sarili mo. Ang buhay mo ba ay merong significance? Nakaka-apekto ba ito sa mga tao? Or namumuhay ka lang para sa iyong sarili? Tandaan mo, miyembro ka ng Truth and Life Christian Church. You are here to be the channel of God's blessing for His glory. And that is our mission. And then, the vision of the church. The vision of the church. Yan. Ito yung, mga kapatid, punteriya ng ating Diyos or gusto niyang patunguhan natin. Although it is really happening, 43 years na tayo, nangyayari na ito sa atin, kailangan natin itong ma-summarize. At pag binalik-balikan natin, mapaalalahanan tayo, ay, oo nga pala. Dito nga pala kami pupunta. Meron nga palang gustong pagdalhan sa amin ng Panginoon. Yung hindi tayo nagwa-wonder, hindi tayo yung tipong, anong term yun? Yung naliligaw, nawiwindang, ano ba para saan ba tayo papunta? Kapag alam natin ang ating patutunguhan, mga kapatid, it will remind us, meron palang gustong gawin ng Panginoon. Kapag nalathala at nabalik-balikan natin, dito ang punteriya ng Diyos kung saan niya tayo dadalhin. This is our vision. To be a Christ-centered church. Walang bida, kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen ba? Amen. Walang ibang bida, kundi ang Panginoong Jesucristo, where God's truth is preached and transforms lives. Producing a loving community, which we are seeing right now. Totoo ba? Nagmamahalan ba tayo? Nagmamahalan ba tayo? Sabi kasi ng Panginoon, mga kapatid, dito makikita kung tunay ko kayong mga alagad. Kung nag-iibigan kayo, nagmamahalan. Kasi kung hindi tayo nagmamahalan, mga kapatid, mag-uwi na lang tayo, naglulukuhan na lang tayo. Kung hindi tayo tunay na nagmamahalan. Producing a loving community of believers who serve God and the ministry. That is our vision. Medyo aanuhan natin ng konti yung ating core values. Okay? Kasi ating core values, hinati natin ito sa ating pangalan, sa acronym ng Truth and Life Christian Church. TLCC, para ating mabilis na maunawaan, mga kapatid. Okay. Sinabi ko na kanina, yung ating pong identity statement. It's nandun na sa FB account natin. Yung identity statement natin, ayan, we are the church that manifests a faith that loves. Typographical error. That loves. Hindi na ba natin maano yan? Faith that loves and a life that serves. Loves po yan, hindi po lives. Faith that loves. Baka ako nagkamali yan. Baka loves nga dito. Nagkamali ng pagtatay. Faith that loves and a life that serves. Sa ganitong paraan, tayo gusto ng Diyos na makilala ng sangkatauhan. Okay? Truth and life.
Sa ganito tayo gustong makilala ng Diyos. Ipakilala ng Diyos para sa kanyang kapurihan. Meron tayong pananampalatayang pinatututuhanan ng buhay na merong pag-ibig at paglilingkod. Pananampalataya na hindi sinasabi ng bibig, kundi pinatututuhanan ng buhay na talagang may pag-ibig at talagang naglilingkod. This is our identity statement or slogan natin. And then the core values of our church. The core values of our church is the description of principles that guides the character of the church. The description of principles or ano ba yung mga tinitindigan natin na katotohanan na nagmomolde ng ating pagkatao at ng ating iglesia collectively. Ano ba ang karakter natin na nakikita rin sa iglesia? 4. Okay? Truth and Life Christian Church, TLCC. Simulan natin sa truth, letter T. Number 1 value. Mga kapatid, which is the truth. Yan. Truth. Ano yung truth? God's Word. Wala tayong ibang titindigan, sabi diyan. We stand on the Bible as our sole authority. Huwag kang hahanga sa ibang mga salita. Huwag kang hahanga sa mga ibang school of thoughts na pupulutin lang sa kapahamakan. Huwag. Iisa lang ang iyong dapat panindigan, kapatid. Kung ikaw ay miyembro ng Truth and Life Christian Church, nakatindig ka sa sola scriptura. Huwag kang titindig dito. Sino ka man? Si Pastor Doy ka man. Huwag kang titindig dito na ang dala-dala mo ay words of man. Titindig tayo kung ang dala-dala natin ay Word of God. Okay? We stand on the Bible as our sole authority. Saan mo naman pinulot yan, Pastor? 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17, it says, all Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Mga kapatid, last Friday, nagagalak ang puso ko dahil ang daming kabataan na kayang tumindig at magsalita para sa Panginoon. Even, sino yung bata na? Slash. Si Slash. Inislas talaga niya yung puso ng mga nakakarinig sa kanya. Imagine that. Napaganda ng future ng church. Sinasabihan ko si Architect Marlon kanina. Paborito kong ibuli yun eh, si Marlon. Si Architect Marlon. Sinasabihan ko si Architect Marlon. Sabi ko sa kanya, yung generation nyo ay niloob ng Lord na matatalino, mga professional. Marami kayo. Huwag niyong hayaan na ang pag-take off ng church ay ipaubaya niyo pa doon sa susunod niyong henerasyon. At titingnan niyo sila na tumitake off sila at kayo'y tigang panood lang. Huwag kayong papaya. This is the time. Hindi kayo binigyan ng talento, ng skills, ng katalinuhan ng Lord para manood. Binigyan kayo ng talento ng Lord para magamit niya sa kanyang kapurihan. Okay? Dami nila. Dami-dami nila. Last Friday. So, ang tinitindigan ay ang salita ng ating Panginoon. And then, number 2 is letter L, which is, it stands for
life. Buhay. Ano yung buhay na yan sa ating pag-aaral? Full life in Christ, which is our theme, our yearly theme for 2026. Yan yung pinag-aaralan natin. Ito yung buhay. Huwag kang papayag na meron kang ibang klase ng buhay. Iisa lang ang buhay ng anak ng Diyos. Amen? Naniniwala ka ba? Iisa lang ang buhay ng anak ng Diyos. At ang buhay na yan ay isang buhay na ganap at kasiya-siya. Iyan ba ang nararanasan mo, kapatid? At pinapaliwanag natin yan sa atin pong pag-aaral. Kung sinasabi mo na ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos, pinili niya, hinirang niya, then huwag kang papayag na meron kang ibang klaseng buhay maliban sa buhay na gustong ipagkaloob sa iyo ng Diyos, na kanyang pinaghirapan. Ang buhay na ganap at kasisiya. The full life in Christ. So we find and experience life to the fullest in Christ alone. Kaya importante na nakikilala natin sino ba si Jesucristo na nagbibigay ng buhay na ganap at kasiyasiyan. John 14:6, it says, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Wala kang hahanaping iba. Huwag kang tumingin sa kanan, huwag kang tumingin sa kaliwa. Sentruhan mo si Jesucristo. Huwag kang makikinig sa kanino mang salita. Makinig ka sa sinasabi ni Jesucristo. At hindi ka magsisisi at hindi ka malulugi. You will really experience the life that you've always wanted. And then in John 10:10b, it says, B. So, yun yung kabuuan ng verse na 10. Pero, hindi natin kinukuha yung nandun sa nauna. Doon sa B, which is, I have come that you might have, I have come that they may have life and have it to the fullest. Ganap. Walang kulang. Buo. At ang buhay na yun ay hindi yung buhay na nakikita natin sa iba. Maraming pera, sikat, makapangyarihan, pero papunta sila sa impyerno. Hindi yung ganong klaseng buhay. Yun ang pinag-aaralan natin. Patuloy nating pinaaral sa taong ito. Anong klaseng buhay yun? And then in Galatians chapter 2, verse 20, it says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ang buhay na ganap at kasiyasiya ay ang buhay na kasama ni Kristo. Yung dati mong buhay, ala na. It has been crucified with Christ. Nung namatay si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, kasama ng namatay ang dati mong buhay. Nung inilibing siya, kasama ng inilibing yung dati mong buhay. Nung bumangon siya sa ikatlong araw, yun na ang bago mong buhay, kapatid. The righteousness of God. No more old creation. The new creation has come. And then, letter C. Letter C stands for Christian. Sinasabi mong Kristiyano ka? Ano ang isang Kristiyano? Anong kahulugan ng isang Kristiyano? Ang isang Kristiyano ay isang believer
and follower. Listen very carefully, lalo ng mga kabataan. Huwag niyong i-ignore. Huwag na huwag. Huwag niyong iisipan man lang na merong buhay na masaya o maligaya outside the kingdom of God. No! I'm telling you the truth. Walang buhay na maligaya, mapayapa, matiwasay, maliban sa loob ng kaharian ng Diyos. So don't ignore the truth, my dear brethren. Ano ang ibig sabihin ng isang Kristiyano? Letter C. You are a believer and a follower. It means you do not merely listen and believe. You will also must follow and obey. Maraming tao alam dito. Naririnig at alam dito. Pero nasan sila? Nakaka-apekto ba ang buhay nila sa kapurihan ng Diyos? Hindi mo lang alam. Hindi mo lang narinig, hindi mo lang naunawaan, hindi mo lang alam. Kailangang sumusunod ka. Because that is the plan of God. James chapter 1 verse 22 to 25, it says, do not merely listen to the word and so deceive yourself. Alam ko yan. Kaya kong ipaliwanag yan. Okay? Good. Kaya mo pala, alam mo pala, kaya mo palang ipaliwanag. Ang tanong, nakikita ba sa buhay mo, miyembro ka ng Truth and Life Christian Church? Kapatid. At ang mission mo is to proclaim and live out. Sabihin at ipamuhay ang katotohanan na naiintindihan mo. Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and after looking at himself goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom and continues to do this, continues. Not once, not twice, continues. And continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be what? Truth and life. You will be what? Blessed. That is the promise. That is the promise. Hindi mo pwede sabihin, ay pastor, nakailang taon naman ako Sila naman, tama na yung ginawa. No. Hindi nagkakamali ang Diyos sa pagkatawag sa iyo. Amen? Kapag young people, listen very carefully. Kapag binigyan ka ng calling ng Lord, siningle out ka niya, ikaw ang gusto ko! Sinabi ng Lord sa iyo, hindi siya magkakamali sa iyo. Huwag mo itatago yun. Because that is your glory! Wala kang ibang glory, maliban sa kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Do not let your glory be taken away from you, young people. Sa'yo yun. Huwag mo yan ibigay sa iba. Ikaw ang gusto niya. Gawin mo kung ano ang pinapagawa niya sa'yo. Amen?
Do what it says. Do not merely listen. Narinig ko yung mensahe, pero paglabas mo, hindi mo na gagawin kung anong sinasabi. No. Kaawaan mo ang iyong sarili, kapatid. Mga anak, especially young people. Do not let your glory be taken away from you. Meron nang nangyaring ganon at hindi na siya makakabalik pa. Meron na siyang glory dapat. Ginagamit siya ng Panginoon. Sino siya? But that glory has been taken away from him. Kasi lumaban siya. Meron siyang ibang gustong mangyari. Hindi mangyayari. Because our God is sovereign. He controls everything. Either obey Him or be condemned. You're saying you are a Christian. You are not just believing, because the devil also believes. You must follow and obey. Yun ka bilang miyembro ng Truth and Life. And lastly, church. That is the meaning of church. The assembly of the elect. Kapulungan ng mga hinirang ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ano tayo? We were elected, foreknown, and predestined to conform to Christ's likeness for God's honor and glory. Church, Truth and Life Christian Church, wala kang ibang pupuntahan. Bakit? Sapagkat hinirang ka ng Diyos, sa Kanya ka nanggaling. For from Him, and through Him, and to Him are all things. If you are handpicked by God, kung kinuha ka niya, pinili ka niya, kapatid, gagamitin ka niya. Una, gagawin ka niya kamukha ni Yeso Cristo. Saan mo makikita yan? Romans chapter 8, verse 29 to 30, it says, For those God foreknew, He also predestined. Predestined to what? To conform to the likeness of His Son, Jesus Christ, that He might be the firstborn among many brothers. And then in 30, and those He predestined, He also called, those He called, He also justified, those He justified, He also glorified. Kung ikaw ay tunay na hinirang ng Diyos, wala kang ibang pupuntahan, kapatid. Huwag ka nang lumaban. Dumiretso ka na. Huwag mong hayaang lamunin ka ng sanlibutan, kagaya ng mga Israelita. Okay? Meron silang destinasyon. Into the promised land. Yun ang destination. Pero meron silang gustong ibang mangyari. Anong ginawa sa kanila ng Diyos? Binuksan ang lupa. Nilamon sila ng lupa. Ganon din ang nangyayari ngayon. Spiritually. Listen very carefully, young people. Ganon din ang nangyayari ngayon. Tinawag ka ng Diyos. Gusto niya makarating ka sa Kanyang promise. Gusto mo ng iba. Gusto mo ng sanlibutan. Lalamunin ka ng sanlibutan. I'm telling you the truth. Be warned, if you are a member of this church, Truth and Life Christian Church, elect ka ng Diyos. At dadalhin ka niya sa kaluwalhatian sa pamamagitan ng Kanyang grasya. Ephesians chapter 1, verse 4 to 6, it says, For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. In love, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ, in accordance with His pleasure and will,
to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Kapatid, church, ito ang layunin ng Diyos sa atin. Dito niya tayo gustong makilala. Tanong, meron bang ibang identity na gusto mong makilala ka? Tanungin mo mong sarili. Meron ka bang gustong pagkakakilanlan maliban sa sinabi ng Diyos na ganon ka dapat? Tanungin mo ang iyong sarili. Kung meron, kapatid, matakot ka. Because the enemy is really working very hard to get you out of the kingdom of God. Truth and Life Christian Church. Be blessed. You are not just a listener. You are not just a believer. You are a follower of Christ. A blessed 43rd year anniversary. Palakpakan po natin. Tayo po'y manalangin.